Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang ikalawang kabanata ng kwento ni Doc Lee at Ma'am Jazz. Tuwang-tuwa si Jazz habang papalabas ng university compound. Dala-dala niya ang letter of recommendation ni Dean Buenaventura. Recommended siya ng Dean bilang isang tutor at pag nagkataon at natanggap siya ay sold na ang medication ng tatay niya. Jazz! Nilingon ng dalaga ang tumawag. Talagang kahit kailan smiling face ito at matikas at hindi papahuli sa mga tinaguriang honks ng kanilang university. Ikaw pala, Alfred! Ang luwang ng ngiti nito sa kanya na ginantihan niya rin ang ngiti. Sabay na tayo? Sabi nito at sabay na nilang binaybay ang patio palabas ng gate. Kamusta na pala ang tatay mo? On recovery na siya, wika ni Jazz. Masugid niyang maniligaw ang binata mula pa noong high school. Mabait, gentleman at masipag ito. Mga katangian na hinahangaan niya dito. Hindi pa niya ito sinasagot dahil pangako niya sa mga magulang na hindi na muna magbo-boyfriend hanggang hindi siya tapos ng kolehiyo. Kilala nila ang pamilya ni Alfred, kaya naman boto dito ang kanyang ina, kaysa sa ibang umaaligid sa kanya. Bumigat ang dibdib niya nang maalala ang nangyari sa kanya. Nakaramdam siya ng awa kay Alfred. Paano pa niya ito sasagutin kung sa simula pa lang ay parang niloko na niya ito? Alam na nito na kahit kailan ay hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Kung magiging asawa niya ito, ay malalaman nito na hindi na siya birhen. Nanikip ang dibdib niya at pinigilan ang mapaiyak. Napansin ng binata na malungkot ang dalaga. Jazz, huwag mong masyadong dibdibin ang problema. Malalampasan niya rin yan. Pilit nang ngumiti si Jasmine. Alfred, salamat. Kung alam lang ni Alfred na mayroon pa siyang ibang problema bukod sa tatay niya. Kumakatok si Jazz sa isang malaking gate ng magarang mansyon. May lumabas na isang kasambahay. Magandang araw po. Ito po ba ang bahay ni Mrs. Jeline Arcangel? Magalang niyang tanong. Ito nga po, ikaw po ba yung tutor? Magalang ding wika ng kasambahay. Ngumiti si Jazz sa kausap. Opo, ako po si Jasmine. Pasok ka, hinihintay ka na ni Madam. Iniawang ng kasambahay ang maliit na gate. Sumunod siya sa kasambahay. Napanganga siya sa paghanga sa ganda ng modernong mansyon. Larawan ng kasaganaan at karangyaan sa buhay ang nakikita niya. Sa kabilang bahagi ng garden ay may gazebo at tanaw niya na mayroon din itong malawak na swimming pool. Ang lawak ng garahe na may nakaparadang mga sasakyan at mukhang mamahali ng mga iyon sa itsura pa lang. Pinaupo siya ng kasambahay sa sala na sa sobrang luwang nito ay pwedeng magkasya ang buo nilang bahay, isama na pati maliit nilang bakuran at garahe ng taksi ng tatay niya. May mga paintings ding na nakasabit sa dingding at tiyak na gawa ito ng mga premyadong pintor. Maya-maya pa ay nakita niyang may babaeng pababa sa grandiosong hagdan. Tingin niya ay kasing edad ito ni Dean Buenaventura. Mestiza ito at makikita sa bihis nito ang pagka-aristokrata at kagalang-galang. Hula niya na iyon na ang taong hinahanap niya. Tumayo siya at nagbigay galang. Good morning, ma'am. Ako po si Jasmine Domingo. Ang nirecommend po ni Mrs. Patrice Benaventura bilang tutor. Napansin niya ang pagkunot ng noo ng kaharap ng tumitig sa kanya. Good morning, wika nito. Iginiya siya nito sa maupo uli at naupo din ito sa kanyang harapan. Graduating ka na pala, sabi nito habang binabasa ang kanyang biodata. Yes, ma'am, kinakabahang sagot ng dalaga. Okay, Jasmine, ganito ang magiging trabaho mo. I have a niece living with me right now. She needs a tutor and at the same time, someone who can attend to her needs like school activities and other activities if required. Now, I want to know your class schedule, pahayag ni Mrs. Arcangel. Ma'am,
NWE po, 4:30 ako pwede. TTHS sa hapon at Sunday, pwede po akong whole day. Lihim na nagdarasal ang dalaga na sana ay matanggap siya. Since recommended ka ni Pat, I think hindi niya ako bibigyan ng hindi ko mapapagkatiwalaan. MWF, 4:30 at 6:30. TTHS, and Sunday, 1 to 5. You will be receiving 20,000 a month. Is that okay with you? Wika uli ni Mrs. Arcangel. Po? Nagulat si Jazz sa laki ng sahod. Yes ma'am, okay po sa akin. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil malaking bagay ang sasahurin niya sa kanyang pamilya. You can start tomorrow. Martha, pakitawag si Samantha. Baling ni Jeline sa maid. Ilang saglit ay bumaba sa hagdan ng maid kasama ang isang bata. Sam, I want you to meet Teacher Jazz. She will be your tutor. Pagpakilala ni Jeline sa dalawa. Hi Sam! Nahangiting bati ni Jazz sa bata. Hi! Nahihiyang ngumiti din ang bata. Pinagmasdan ni Jazz ang bata. Matangos ang ilong, maamo ang mukha at mapupungay ang mga mata. Maputi at alon-alon ang buhok. Sam, say goodbye to Teacher Jazz. You will see her tomorrow. Wika ni Jeline at saka tumayo mula sa upuan. Tumayo na rin si Jasmine at nagpaalam. Thank you po, Mrs. Arcangel. Call me Jeline. Nakangiti nitong wika. Nagulat man ay masaya si Jazz sa tinura ng kaharap. Hindi niya inaasahan na magiging magaan ang pakikipagharap sa kanya ng tita ni Sam. Thank you po, Ma'am Jeline. Bye, Sam! Nakangiting kumaway si Jazz sa bata. Nakalabas na ng gate ang dalaga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa tatanggapin niyang sahod. Naka-plaster ang ngiti sa kanyang mukha. Ang laki ng sahod ko. Solved na ang mga gamot ni tatay. Dumating ang unang araw ni Jazz bilang tutor. Natanaw agad niya si Sam at mukhang naghihintay talaga sa kanya. Hi Sam! Masiglang bati niya sa bata. Hi Teacher Jazz! Ngumiti din si Sam. Sam, ready ka na? Hinawakan niya ito sa kamay. Come, saan mo gusto kitang turuan? Hindi pala niya na itanong kung saan ang children's room ng bahay kung meron man. There! Let's go! Siya naman ang hinatak ng excited na si Sam. Natuwa siya sa bata. Mukhang malambing at sa tingin niya ay magkakasundo sila. Pumasok sila sa isang room at lahat yata ng kailangan niya sa pagtuturo ay nandoon na. May bookshelf na puno ng children's book at DVDs. May television at DVD player pa. Iba talaga pag mayaman, wika sa isip niya. Pumwesto agad si Sam sa mesa at naupo. Lihim siyang natuwa. Mukhang hindi ito makulit katulad ng ibang kindergarten pupils na nakikita niya. Sam, before we start the proper lesson, magkwentuhan muna tayo ha? Gusto muna niyang makuha ang loob ng bata. Sam, tell me about your favorites, likes and dislikes. Umawak pa si Sam sa kanyang baba at nag-isip. My favorite colors are pink and yellow. Favorite foods? Fried chicken, pizza at donut, strawberry, ice cream. Favorite subjects? Math and science. I like rides and I don't like bad girls. How about you? Balik na tanong ng bata. Me? I like any food. Sagot naman ni Jazz. Mahirap lang sila kaya hindi uso sa pamilya nila ang mapili sa pagkain. I don't like high rides and bad girls too. Sam, tingnan natin ang mga ginawa mo sa school. Meron bang mahirap sa'yo? Ipinakita naman ng bata ang mga ginawa nito sa school at nakita niyang magaganda ang mga marka ni Sam. Ibig sabihin ay matalino ito. Wow! Very good ka pala! Kinagod-hagod niya ang ulo ng bata. Lumuwang ang ngiti ni Sam. Really? I am very good? Yes, you're very good, sagot ni Jazz sa bata. Ganito ang gagawin natin.
Mag-advance study tayo para sa susunod na lessons nyo, okay? Okay! Excited na sagot ni Sam. Nakagiliwan agad ni Jazz si Samantha at naging madali ang pagtuturo niya sa bata dahil bukod sa masipag ito mag-aral ay masunurin din ito. Nalalapit na ang kanilang graduation kaya bukod sa pagiging tutor ay busy na rin si Jazz sa pag-aayos ng mga requirements niya para sa graduation. Handa na rin ang kanyang application letters at resume para makapag-email sa mga schools. Kung saan siya papalarin ay doon muna siya magtuturo. Naisip ni si Sam, mamimiss niya ito kapag nagtuturo na siya. Kung tutuusin, malaki ang sahod niya bilang tutor ng bata pero gusto niyang magka-experience bilang teacher. Yun ang dream niya, ang maging isang mahusay na teacher. Masaya siya at na-maintain niya ang kanyang grades. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang at kapatid niya nang malaman na cum laude siya. Palabas na siya ng campus nang may tumawag. Jazz, wait! Tumatakbong palapit sa kanya si Alfred. Alfred, ikaw pala! Nakangiting bati niya sa binata. Halatang excitement sa mukha na to. Pauwi ka na ba? Imbitahan sana kitang lumabas? Sige, hindi naman ako nagmamadali. Sang-ayon niya sa request nito. Matagal na rin silang hindi nagkakausap mula nang maging busy siya sa pagiging tutor. Sa isang fast food chain, sila kumain ni Alfred. Pasensya ka na, Jazz. Ito pa lang ang kaya ko. Hayaan mo, kapag may trabaho na ako, sa 5-star hotel tayo kakain. Congrats nga pala ha, graduating with cum laude honor. Wow! Masayang bati ng binata sa kanya. Thank you, congrats din sa'yo. Cum laude ka din and soon to be an accountant. Ganting bati niya sa binata. Mataas ang pangarap nito. Pareho lang sila na simple lang ang buhay at pilit na iginagapang ng mga magulang para makapag-aral sa kolehiyo. Biglang nanahimik si Alfred. Tumigil ito sa pagkain at tumitig sa kanya. Jazz? Hinawakan nito ang isang palad niya. Jazz, kailan ko ba malalaman ang sagot mo? Alam na nito kung ano ang tinutumbok nito. Ang sagot niya sa matagal ng panliligaw nito. Parang nabarahan ang lalamunan niya. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Alfred, ano kasi? Jazz, sana naman sagutin mo na ako. Sa tono ng salita ng binata, talagang umaasa ito ng positibong sagot. Lalang bumigat ang dibdib niya. Aminado siya na hindi malalim ang pagtingin niya dito pero napakabait nito. Ayaw niya rin itong masaktan at kailangan na sigurong maging tapat siya. Alfred, mabait ka at wala akong maipipintas pa sa'yo. Pero sana huwag kang magagalit o magtatampo sa akin. Huminga muna siya ng malalim. Dahil yung sagot na gusto mo ay di ko maiibibigay sa'yo. Sorry Alfred, pero magiging magkaibigan na lamang muna tayo. Naramdaman niyang lumuwag ang hawak ni Alfred sa kanyang palad. Mahirap ba akong mahalin, Jazz? Gumaralgal ang tinig ni Alfred. Kitang-kita ni Jazz ang sakit sa mga mata nito. Lalo naman siyang nakonsensya, ngunit nais niyang maging matapat dito. Alfred, you deserve someone better. Believe me, darating siya. Pero ikaw ang gusto ko. Kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Halatang pinipigilan ang maiyak sa harap niya. Alfred, subukan mong tumingin sa iba. Maraming magaganda at deserving na mahalin. Let's be friends na lang, please? Nakikiusap ang tono niya. Bakit, Jazz? May iba na ba? Lalong gumaralgal ang tinig nito. Ayokong umasa ka. Ang gusto ko, bigyan mo ng chance ang sarili mo. Meron na nga bang iba ang puso niya? Kahit siya nalilito na. Paano kung ayaw kong tumigil? Hanggang hindi ko nakikita na may nobyo ka,
magpapatuloy ako sa panliligaw sa'yo. Malungkot ngunit determinadong wika ni Alfred. Alfred, ayokong masaktan ka. Please naman. Nakikiusap na sagot ni Jasmine. Please, Jas, hayaan mo lang ako. May himig pakiusap ang tono ng binata. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Talagang determinado ang binata. Buti pa, umuwi na tayo. Nawika na lamang niya. Sa garden, nasa gazebo sila ni Sam. Nagbabasa ng fairy tale story nito. Teacher Jazz, can you attend to my graduation? Malambing na wika ni Samantha. Why, Sam? I mean, your daddy will surely come to your graduation. Nawika niya kay Sam dahil ayon kay Jeline ay pauwi na ang daddy nito. But daddy is away! Sambit ni Sam na nakapangalumbaba pa. Don't worry, perhaps your tita Jeline will attend. Pag-alo niya sa bata. But I want you to be there. Lumapit ito sa kanya at yumakap. Naawa siya sa bata kaya naisip niya na pagbigyan ng hiling nito. Okay, sige, I'll be there. Yes! Tumalon pa si Sam bago bumalik sa upuan. Muli na naman itong nangalumbaba. Teacher Jazz, masaya ba ang may mami? Oo, masaya kasi may nag-aalaga sa'yo, may nagmamahal. Bakit mo naman naitanong yan? Napatingin siya sa malungkot na mukha ng bata. Kasi po, ako walang mami. Nalungkot lalo si Sam. Why? Nasaan si mami mo? Malambing niyang sinuklay ang alon-alon nitong buhok. Nasa heaven na po. Mukhang iiyak na si Sam. Don't be sad. Kahit nasa heaven na siya, ay love ka pa din ng mami mo. At saka, may daddy ka naman, diba? Niyakap niya ito at hinalikaan ng buhok. Lagi naman akong iniiwan ni daddy. Napahikbi na si Sam. Why are you crying, baby? Isang boses na laki ang narinig nila. Kinabihan si Jazz nang marinig ang boses ng bagong dating. Daddy! Sigaw ni Sam sabay takbo at iniwan si Jazz. How's my baby? I missed you so much. Sabik na wika ng bagong dating. Tinig ni Jazz ang katuwaan ni Sam. Unti-unting lumingon si Jazz at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Teacher, teacher, ang daddy ko! Wika ng tuwang-tuwa na si Sam habang hatak-hatak ang ama palapit sa kanya. Hindi makapagsalita si Jazz. Para siyang tuod at umurong ang dila. Ikaw? Tanging nausal niya.